Hi everyone! Welcome back. I am Sunshine and I will be your host today once again. Episode 2 na akalain niyo yun. And nung first episode, natakal natin yung about sa hell and yung different kind of hell and yung iba't ibang klase ay yung iba't ibang klase ng impyerno and kung may tao na ba sa impyerno. And if you're curious about that certain topic, you can check it on our YouTube channel. And ayun, di na tayo papadalos-dalos pa. Let's proceed na sa ating question and answer. And this is our Pastor Ramil, and he will be the one who's going to answer na binigay na question sa amin. So yung question, Pastor, hi Pastor, yung question po, hindi po ulit siya magaan. Talagang mabigat talaga yung gusto nilang malaman. Talagang pang bigatin, ayaw na nilang mga pabebing questions. Kasi sawa na sila doon. So yung tanong, doon na tayo sa Revelation. Yung tanong po is, what is rapture po? Di ba? Rapture na kagad Okay. sa... Yung rapture, isa yan sa napakaganda at malalim din na Yes po. topic regarding sa paglilingkod sa Panginoon. Of course, maraming mga rin dyan, maraming mga theorists din dyan. But, i-define muna natin kung ano yung rapture talaga. Para maintindihan natin, syempre, yung ibang mga bagay. Opo. Ano ba yung tinatawag na rapture? Actually, yung rapture na salita mula sa King James, wala naman tayo makita ng rapture talaga. Pero, yung konsepto noon, nandoon. Ang nasa Bible talaga is yung catching away of the saints. So, sabi ng Bible, then we which are alive and remain shall be caught up together with them, together in the clouds to meet the Lord in the air. So, yun yung salita doon, yung shall be caught up together. Oh. Diyan galing yung salitang rapture. Ibig sabihin talaga doon, the catching away of the saints. Oh, Ito yung saints. pag-agaw. Kumbaga sa Tagalog, pag-agaw. Parang mahirap kasing inagaw. Pero ito yung... Biglang kukunin. Ngayon, palagi kasing ginagamit dyan yung salitang rapture na. No? Pero sa Bible, ang binabanggit doon ni Pablo is yung catching away of the saints. Na kung saan kapag ang mga mananampalataya ay aagawin para salubungin ng ating Panginoon. Kumbaga, the meeting in the air. Ito ay ini-expect talaga natin. In fact, it is our blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the Lord. Ito yung maluwalhating pagdating ng ating Panginoon. Tinatawag natin yung blessed hope. Kasi pagbabalik ng Panginoon, pag-asa natin yan. Lahat naman tayo, bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo binibigay natin yung oras natin? Yung lakas, hindi nga lang lakas sa oras, kasama pa nga yung pera. Nag-i-invest tayo ng time, nag-i-invest tayo ng pera. Kasi gusto natin, meron tayong inaasam talaga. Yun nga yung buhay na walang hanggan. Last Sunday, tinalakay natin yung hell. Ayaw nating mapunta doon. Ang gusto natin, mapunta tayo doon sa Panginoon. So, ito yung hinihintay nating lahat, the blessed hope. Hinihintay natin ito na dumating na. Kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay namatay at nabuhay muli, o di dapat rin tayong maniwala dito na tayo ganoon din. Na kahit tayo, bubuhayin ring muli ng ating Panginoon. So yung catching away of the saints, or tinatawag natin rapture, ito yung pagbabago rin ng ating mga katawan. Maging kagaya doon sa katawan ng ating Panginoon. Of course, doon ang Panginoon ay nabuhay muli. Ang katawan niya, hindi nakagaya noong siya ay bago pa siya mamatay. It's a glorious body, sinasabi ng Biblia. Pero sabi ng Bible, tayo rin, our bodies will be fashioned like His glorious body. Magiging kagaya rin tayo. Kaya, magiging glorious gusto nating dumating tayo sa ganoon. Isipin mo, ang Panginoon, noong siya ay nabuhay muli, biglang-bigla na lang, sarado yung pintuan, and then nandun siya sa gitna. No? And then mawawala siya. Ganon yung katawan niya. The Bible says, magiging ganon yung katawan natin. Sinasabi rin ng Bible, we shall be like Him. Magiging kagaya niya tayo. Yung katawan na yon.
no? Na biglang-bigla nandyan, nawawala. Maraming description sa Bible Opo. dyan tungkol sa katawan na yan. Hindi napapagod. It's immortal. Hindi na siya mamamatay. Opo. For this corruptible must put on incorruptible. This corrupt body will put on incorruption. This mortal body will put on immortality. So isipin mo yun, yung katawan na yun, immortal. Incorruptible. Hindi nasisira. Hindi namamatay. Now, sino ba yung ayaw ng ganoong katawan? No? Alam, pag sa panahon na nandoon na tayo, hindi natin kinakailangan talaga ng sasakyan. Hindi na nga natin kinakailangan ng bahay. No? Hindi mo kinakailangan ng security, armas, ano. Kasi, That body opo, itself, is no? It cannot die. It is immortal. It is incorruptible. Hindi napapagod. Wala nang pag-iyak. Maraming description kasi niyan sa Bible. Eh. So isipin mo, meron kang ganoong katawan. No? Isipin mo na lang sa panahon ngayon, may maganda kang sasakyan. Di ba, komportable ka. Secure ka kapag kayong sasakyan mo maganda. Mahal nga lang, no? Pero mas secured ka doon. Ganon din sa katawan na yon. No? You can travel from one place to another and you do not need any mode of transportation. You just need that particular body. Ano po yung nakakalipad po? Ha? Nakakalipad po. Wala namang, sabi ng Panginoon, pagka binago tayo ng Panginoon, we will meet the Lord in the air. So, yes, talagang, kasi aangat tayo eh. Sasalubungin natin ng Panginoon sa alapaap without external mode of transportation. Just that body that has been changed, na binago. Magiging kagaya tayo ng Panginoon. Ang Panginoon nung siya ay nag-ascend, diba? Umangat lang siya eh. O ganun din yung katawan natin, umaangat din. Well, if people that flying, then yes, we can fly. Nakakalipad tayo, hindi natin kinakailangan ng eroplano. No? At ito pa, ang Panginoon, mag-a-appear siya sa isang lugar, and then mawawala siya. O, di ba? May mga laro tayo yan, games, di ba? Yung teleportation. No? Pero, iyon yung mangyayari sa atin sa mga panahon yan. No? We can be in this place, and yet, in a moment, isang ganoon lang, nandoon naman tayo sa kabila. That is the kind of body that God has in store for us. No? Nakaka-excite. Napakagandang katawan yun, napakagandang bahay yun. In my Father's house, there are many mansions, sabi ng Panginoon. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Isang bahay. Pero yung bahay na yun, yun yung bagong katawan natin. Hindi nasasaktan. Hindi na po nagkakasakit. Wala na. Kaya gusto natin ng ganoong katawan. No? Amen. Na kung nag-iipon tayo ng pera, magtatrabaho tayo kung anong gagawin natin, magkautang-utang para makabili ng sasakyan, para magkaroon ng sasakyan, para magkaroon ng bahay. Eto, no? Dito sa mundong ito, nag-i-invest rin tayo para sa ganoong klaseng katawan. Because ang ini-invest natin, hindi lamang pera, hindi lamang talaga lakas, no? Yung buhay talaga natin. Eternal life. Ini-invest natin dito. Kasi mayroon tayong pag-asa na inihintay. That we are looking for that blessed hope. That glorious appearing of the Lord when we will meet Him in the air. Salubungin natin siya. So, lilipad tayo. Diba? Salubungin natin siya doon and we will be together with the Lord for eternity. May bagong katawan tayo na yun ang gusto natin. Again, mga kapatid, our bodies will be changed into a glorious body. Yun ang tinatawag nating rapture. Pag sinasabing rapture, the catching away of the saints, yung pag-agaw. Nasanay lang tayo sa salitang rapture, pero yun ang ibig sabihin noon. When we are being caught up into the air. Marami namang mga naging ganyan na Enoch, Elijah, no? Panginoon, John, the Revelator, the two witnesses, lahat yun sila, umangat lang din yun sila. So, we are looking for that day. Hinihintay natin yung ganyang panahon na yan. Kung kailan mangyayari yung ganyan. That is rapture. That is the catching away of the saints. Yung pag-agaw, yung pagbabago ng ating katawan mula sa
nasisirang katawan sa hindi nasisirang katawan. Mula sa isang mortal na katawan, namamatay sa hindi namamatay na katawan. Mula sa isang carnal na katawan, papunta sa isang maluwalhating katawan, glorified body. No? Yun yung ibig sabihin ng rapture, the catching away of the saints. So, na-curious lang po ako, ano po yung exact po na mangyayari sa rapture? No, may sinasabi ang Bible dyan tungkol sa, alin sa panahon ni Noe. As it was in the days of Noe, so shall the coming of the Son of Man be. Yung sa panahon ni Noah. No? They were eating, they were drinking, marrying, giving in marriage until that Noah entered into the ark. No? And the flood came and took them all away. Sabi mo, yung panahon ni Noah, ito yung parang sa panahon natin, they were eating, they were drinking, yung mga normal. Opo. Yung, lahat tayo gusto natin kumain, ang daming pagkain, bawat hakbang mo lang, isang hakbang mo, McDo, isang hakbang na naman, Jollibee, maraming pagkain, drinking, di ba? Party, nandyan, marrying, giving in marriage. So, ang kagaya raw sa panahon ni Noah, na parang sa panahon din natin. Wala silang alam until the flood came. No? So, biglaan. And took them all away. Yun na yung isang magandang, yung salitang took them all away, doon sa sinasabi na yun ng ating Panginoon. The flood came and took them all away. Who were taken? Usually, yung pagkakaintindi natin dyan, dumating yung flood and then biglang they were taken away. Ang nawala doon, yung mga tao. Opo. Pero hindi ganoon ang diwa ng pagkakasabi ng Panginoon. The Bible says, and then the flood came and took them all away. Yung took them all away, isang salita lang yan sa Greek. No? Yun yung salitang aero. Ano po yung aero? Aeroplane. Aeronautics. From where we get the word aero, yung prefix na yun na aero, air. Opo. No? Inangat. Inangat sila. So, the flood came and took them all away. It was a form of parang inangat sila. Tinaas. Yun yung diwa doon. Opo. Rapture. Yung tawag natin parang rapture. Yun ang diwa doon. Kasi pagkuha po. Ang sabi pa nga ng Panginoon, kagaya sa panahon ni Noah. They were eating, they were drinking. Just like a normal days. Tapos, and then the flood came and took them all away. Just like our present situation right now. People are eating, people are drinking, marrying, giving in marriage. And then, flood came. The destruction came. Pero, sa panahon ni Noah, the waters that came, the flood that came, yun yung nagtaas sa kanila kasi umangat yung barko. Umangat yung ark, di ba? Umangat yung ark. Yun ang nagtaas sa kanila. Yung took them all away. Sa panahon natin, the catching away of the saints. Pagbabalik ng Panginoon, we will be caught up naman. Parehas din. Opo. Kaya yung sinasabi doon sa panahon ni Noah, hindi yun yung mga tao it's not the people who were taken away by the flood. Hindi ganoon yung diwa doon. When the flood came, the waters parang it was the waters that raised the ark. Tinaas sila. In fact, yung prefix nga doon is aero. No, yung sa airplane natin, ibig sabihin, inangat sila. Aeronautics, aero, yung took them all away. Yun yung panahon natin na sa pagbabalik ng Panginoon, we will be taken up. Kailan yon? Okay. Ang isang sinabanggit lang dyan ng Panginoon is, in a moment, in the twinkling of an eye. Sa isang kisap mata. Gaano kabilis yun. Hindi ka na nga nakapag-isip nun. Hindi ka nakapag-isip nun. It happens so fast that our bodies has been changed. And all of a sudden, we find ourselves in the air. At nakaharap na natin ng Panginoon. So, pagkakurap ng mata natin, ganun lang. Snap. Napakabilis. So, in a moment. Wala siyang warning po na Talagang, of course, ganoon lang.
hinihintay natin yun. Mayroon tayong maririnig na boses doon, the trumpet. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, yung pagtunog ng trompeta. No? So there will be a sound. It will be a divine sound. Siyempre, hindi naman ordinary yung trompeta lang. Yung kakaiba yun na mapapakinggan natin. Parang, ay di ba kahit ano naman napapakinggan natin basta galing sa langit. Opo. Parang nakakapangilabot, di ba? Papanik na. Oo. Hindi naman maiwasan natin yun. Kasi kahit doon sa mga sa Old Testament, alam mo ba, yung mga tao doon, pagka nakakakita, kinakausap sila ng anghel, nahihina sila, natatakot sila eh. So, iba, normal sa atin yun. Sa panahon na yun, na maririnig natin yung trompeta na yan, well, it will be glorious at the same time. Most probably, it will be, ewan ko kung makakapangilabot yun, basta makakarinig tayo ng trumpet na yun. Pero hindi ordinary yung trumpet sound. Divine trumpet sound yan. Kakaiba. Alam mo yung, pag pinagsama-sama mo yan, in a moment, the last trumpet, there will be an description of time and then yung sound. Na maalala ko yung nangyari doon sa Wall of Jericho. No? Yung pinalibutan ng mga Israelita yung city and then sa last time na lumibos sila, sabay-sabay silang sumigaw and then the walls crumbled. It fell down. Now, dahil doon sa sound na the walls crumbled because of this sound, na kakaibang sound, yung lakas siguro ng sound, yung vibration niya, the thick wall of Jericho, that they thought would be their defense. No? For defensive purposes naman yung mga walls eh. And yet, when the people of God shouted, it crumbled down. No? So dito, may maririnig tayong boses din, trompeta. Kakaibang tunog yun at in a moment. Yung in a moment dyan, napakabilis na oras. Merong, anyway, lahat naman tayo may YouTube, no? I-search nyo lang, Planck length. Planck length. P-L-A-N-C-K. Planck length. Ano yan? Yun yung pinakamaigsing oras na measure ng mga physicists. Pinakamaigsing oras. Diba, mayroon tayong segundo. Milliseconds, ganun po. Mas maigsi pa. Sa milliseconds. Ganito. Di ba may cellphone tayo? Apo. Tapos yung cellphone natin, alam mo, nag-picture ka. Apo. Pagkatapos gusto mong ka-picture ka na, gusto mong magnify. Di ba magnify natin, napapalaki? Apo. Zoom. Yun. Until such time na wala na siyang ma-magnify, nagtawag yan, nagpipixelate na siya. No, wala na, hanggang doon lang. No? Sa konsepto ng oras, meron din ganon. Ito yung tinasabi ko na Planck length, pinakamaigsing panahon. Na yung panahon, pwede mo siyang i-zoom. Ako, nag-i-edit ako. Mamaya i-edit ko rin ito. Okay, nag-i-edit ako niyan. Na-i-zoom mo yung, meron siyang zooming ng time para mag-slow mo siya. Diba? So, para makat yung plus yung duration. Slow motion, na-i-edit mo yun. Ganon din yung time. Ito yung Planck length, pinakamaigsi ito, sabi ng mga physicists, ito yung bilis na kung saan ang isang light particle mag-travel mula sa isang hydrogen atom sa isang hydrogen atom. Okay, medyo technical na ito, pero mamaya simplify ko na lang. Pero ito raw yun, mula sa isang atom dito, ang travel ng light. Yun yung pinaka-maigsi. Yung travel na yun, mula sa isang, siyempre yung atom maliliit. No? So, yung travel time na yan, yun yung wala nang mas maliit pa dyan na panahon, na time. Wala na. Tawag nila dyan is Planck length. No? Okay. Okay? Grabe ang knowledge. Tapos, ngayon, sabi pa nila, ito yung refresh rate talaga ng buong universe. Yung refresh rate, di ba yung yung cellphone mo, pagka hindi na gumagana, nire-refresh natin. Kaya sa computer, meron niya pinipindot refresh. So, para magre-reset siya. Pagka napupuno na yung isip niya, i-refresh na. Halimbawa, pagod na pagod ka, maligo ka lang.
refreshing ka na, refresh ka na, di ba? So, ganun din yon. Yung universe daw, ganyan yung refresh rate niya. Sa Planck length time na yan, nagre-refresh yung buong, at least according to the physicist, hindi ko kung maintindihan yan kung paano sabi lang nila. Pero ganun nga. Pero dahil sa sobrang bilis niya, isipin napakaigsing panahon kasi noon eh. Sa sobrang bilis, kumbaga magkukulapse man siya, Biglang, magbabalik ulit. okay po. So from physical, mawawala siya, tapos magkukunik ulit, physical ulit. Napakaigsi. Okay. Isa pang example, dyan tingnan mo yung pag nanonood ka ng movie, di ba, iba't ibang ano lang yan? By frame yan. Kung Opo. pamilyar kayo, di ba, sa mga Yes po, nag-edit. sa mga Frame edit. by frame yan. Opo. Pag titingnan mo, bawat frame yan, parang Opo. hiwa-hiwalay. Opo. Pero kapag kaniran mo yan, Opo. tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy. napapanood natin sa movie, ito napapanood din nyo ako, tuloy-tuloy yan, pero ang totoo, Sa edit. naka-frame yan. Pag inedit mo yan, by frame yan. Pero sa sobrang bilis niya, sobrang dikit-dikit, pag nirara na, parang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yun yung Smooth. konsepto ng ano. So, ganun din yung, ganun din dito, yung sinasabi nilang Planck length, no? Na sa sobrang Bilis. liit ng time na yon, kahit nawawala raw yung physical, yung matter, okay, yung matter nawawala, yung material universe nawawala, pero magre-regroup ulit. Pag-collapse, magre-regroup, collapse, regroup, collapse, regroup. Pero sa sobrang bilis, parang tuloy-tuloy lang. Okay. Parang hindi mo papansin po. Yes, okay. Ano yung connect dyan? Ba't ko yung binabanggit yan? Kasi may binabanggit ka dito, and the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Yung trompeta, so sobrang, yung sound, yung vibration niya. Kung yung mga tao, nagsigawan lang, nag-crumble yung wall, physical matter, it crumbles. How much more, kapag isipin na lang natin, no? How much more itong divine trumpet sound na mapapakinggan natin, no? It will divide. Ito yung tinatawag nating Planck length, no? Maghihiwalay yan. Pwede maghiwalay to the point that our physical bodies mababago. That we can enter into a different dimension, sabihin na natin. Makalipat tayo doon sa spiritual dimension na yon, not to return back again into this physical body. When we hear the trumpet sound, no, na that will make this physical world, at least our physical bodies, crumbles, and then we enter into that dimension, glorified body na tayo. In a moment, ganun lang siya, napakabilis. In a twinkling of an eye. Now, ang medyo technical na yon, pero anyway, ang point ko dito, we will hear a sound, the trumpet sound, and then, on that moment, our bodies will be changed. Mababago yung katawan natin. Nabanggit ko lang yung kanina kasi nababasa ko yun sa mga tungkol sa mga ganyan. So parang mayroon siyang relasyon. We can connect it. Yung katotohanan, kung katotohanan naman, kasi ano lang naman nila, yung theory lang naman nila yun. Di naman talaga makikita na yung kung paano. Those theories, mathematics naman talaga yun. Pero, may sense kung ito yung sinasabi ng Bible sa atin that we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet sound. Babaguhin tayo ng Panginoon. At least I believe, yun yung sa time na yun, napakaigsi. When that sound, when that trump blasted that particular sound, divine sound, yung physical bodies natin, I believe mga kabay ko, sa moment na yon, we will jump from a physical to a spiritual beings, yung glorified body. Hinihintay natin. Hopefully mangyari sa atin. Hopefully mga kapatid na sa panahon natin, no? Kasi kung hindi man natin abutin yon, mamatay man tayo, wag rin tayo, sabi nga ng binasa natin, sabi nga ng Bible, wag tayo maging kagaya sa iba na wala ng pag-asa. Amen. Do not be like those people who sorrow because they're dead, beloved, patay na, wala na silang pag-asa. No, hindi tayo kagaya sa kanila na walang pag-asa. May pag-asa. Kung halimbawa, hindi natin inabot yung pagbabalik ng Panginoon, inabutan tayo ng kamatayan. Pero pinag-usapan natin noong una nating topic, yung
dadalhin tayo ng Panginoon, magkakasama naman natin ng Panginoon. No? The Bible says, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive, sabi ni Pablo, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. The dead in Christ shall rise first. So kung hindi man ngayon namatay tayo, o nagay Kristo tayo, ay ganun din. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Sama-sama pa rin tayo doon, kasama ng ating Panginoon. Amen. We're looking for that Amen. day, for that moment. Waiting tayo dyan, mga kapatid. So, patuloy tayo kasi ang ganda ng if you give your life to your job, to your work, to your business, just so you could provide for your family, a beautiful house, a nice car, no? Ito, yung bahay na ito, yung sasakyan na ito, hindi nasisira. No? Hindi mo kinakailangan ng sasakyan. Your body, that glorified body is more than enough. It is a shelter, it is a mode of transportation, no? And it is eternal. Eternal. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon. So, ayun, Pastor, yung ano naman po yung mga certain events po sa mga last days, sa rapture po, events. Kung kailan mangyayari yon, Opo. next video na lang natin. Mahaba na to eh. Amen. Next video na lang tayo. May pakita. Abangan ninyo yung susunod Amen. naming video. Siguro talakayin Opo. natin yan. Kailan ba mangyayari yon? Opo, Kasi yun. marami na mga question dyan eh. Opo. Kailan mangyayari yon? Ano yung mga events Yung na mangyayari? last days. Andyan na yung, papasok na dyan yung the man of sin, Opo. yung Antichrist. Oh. Lahat marami na yan. Tuloy-tuloy. So, medyo mahaba-haba pa ito. Most probably, this will be a series na lang. Gawin na lang natin series. Mas No, para... abangan natin yan. Oo. Alam, Para na-curious may abangan ako. tayo. Parang gusto ko mag-Sunday na ulit kagad. Para ano? Parang hindi ako parang hindi ako makakatulog ng isang linggo kakaisip dyan. Pero ayun, thank you po, Pastor. Ang dami ko natutunan na. Parang, ganun pala yung meaning ng rapture po. Pagkuha po siya ng katawan natin. Pag-angat, pag-meet po sa ano. Ayun, thank you po. Thank you po sa time and sa knowledge po na share niyo po sa amin and sa mga kapatiran po natin sa kabilang screen na nanonood and sa mga kasama natin ngayon. Ayun po, feel free po na panoorin po yung ibang episode po. And ayun po, abangan po natin yung next episode po about sa events po sa last days. Invite Ayun mo na po. rin sila. Baka gusto nilang Ayun mag-subscribe. po, subscribe na rin po kaya. And like, comment, share. So, kung may mga questions po kayo, kindly comment na lang din po or sa mga nakakilala sa akin, pwede po kayo mag-PM sa akin directly. Ayun lang po. Goodbye po. God bless.